Magandang araw po. Nakatanggap na po ba tayo ng paanyaya na makiisa sa mga gawain sa church, maging church officer o anumang leadership position sa isang organisasyon? Importante po na ma-develop ang ating passion sa paglilingkod. Pag-usapan natin yan dito sa Asin at Ilaw. Mahal po ba natin ang Panginoon Jesus? Ang tanong ay, gaano po natin siya kamahal? Kabilang ba tayo sa mga passionate Christians na masyadong maalab ang desire na tuparin ang lahat ng pinagagawa sa atin ng Panginoon? Talakayin natin ang paksang Discovering Your Potential, Expressing Your Passion. Maganda at masaya po kung napakaraming members ang isang iglesia lokal o organization, di po ba? Pero mas maganda po kung pagdami natin sa bilang ay sinasabayan ng passion sa paglilingkod. Kasi kahit anong dami natin, at kahit may potential, kung walang passion, hindi pa rin tayo makaka-accomplish ng marami. Ma. Oh, ito pa lang natapos ninyo? Ang dami-dami niyong gumagawa dito Mababagal bang gumawa itong mga kasama mo? Ay nako ma, hindi mabagal yung mga yan. Hindi lang talaga sila gumawa. Nagkwentuhan lang yung mga yan eh. Paano? Di daw nila feel yung ginagawa nila dito. Sino-sino po ba ang may potential sa paglilingkod? Kadalasan, inisip natin na ang may potential lang ay yung mga nakapag-aral at mga taong malakas ang personalidad. Sila nga lang po ba ang merong kakayahan? Ang sagot, ang lahat ng tinawag ng Diyos ay may potential na tumupad sa kanyang pinagagawa. Actually po, meron tayong mga not so obvious potential sa ating sarili. Kapag mga kapwa-tao lamang ang tumitingin sa atin, hindi na ito makikita. Pero pag si Christ ang tumingin, kitang-kita niya kung anong possible na ma-accomplish para sa kanyang kaharian. Alam niyo, hindi po, lahat po tayo nilikha ng Panginoon. Lahat tayo mananampalataya na. Nilikha niya tayong merong kakayahan. Walang magsasabi sa atin, ako'y walang kakayahan. Lahat po tayo meron. Kita po ng Panginoon yan. Ang karakter na gagawin nating halimbawa ng taong punong-puno ng potential and passion ay si Apostol Juan. Alam niyo bang si Apostol Juan ay isang taong sobrang mainitin ng ulo? May raging temper. Madali siyang mainis, madali siyang magalit. Maiksi ang mitsa. Para bang minsan siguro naging parang nag-iibang kulay, nag-green o Incredible Hulk. No, ika nga. May isang pangyayari kasi kung saan binalak nila ng kanyang kapatid na si Santiago na wasakin ng isang syudad dahil lamang po wala silang matuluyan doon. Sa Lucas 9:54, gusto ko pong ito ay ating mabasa upang talaga makita po natin ang binabanggit ng Biblia tungkol po dito. Lucas, kabanatang 9:54, at ito po ay nangyari nung hindi po sila winelcome ng mga Samaritans kasama si Jesus Christ. At ang wika po sa atin ng Biblia, at nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Ito po yun. Hindi lang sila winelcome, gusto patay na lahat yung mga Samaritans doon. Sinabi nila sa Panginoon Jesus na sunugin na ang buong lugar dahil wala namang gustong tumanggap sa kanila. May pa pang mga pangyari kung saan kinakitaan si Juan ng pagkamainisin. Pero hindi ito naging dahilan para ma-disqualify siya sa pagtawag ng Diyos. Ang tanong ay bakit? Well, una po, natutuwa si Jesus na gamiting at i-display ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng mga taong itinuturing na talunan.
tinatawag at inuhubog niya ang mga taong ito. Nang makita ni Jesus si Juan, ang nakita niya ay ang potential ni Juan. Nakita niya isang lalaking malakas at mapagtiis. Sa likod ng kanyang raging temper ay may isang maamong puso na kandang sumunod kay Kristo. Di ba napagandang halimbawa yan? Sa buhay natin ay naway magkaroon tayo ng mata ni Jesus, makita natin yung kakayahan, hindi yung mga masamang pag-uugali ng ating kapwa. At sa ganun po, ay lalong magiging mahusay po ang pangunguna ng ating pamunuan. Ikalawa po, Jesus affirms uniqueness. Walang taong nagtataglay ng lahat ng magagandang katangian at kakayahan. Wala tayong kilalang ganun, di ba? Siyempre, meron pong kapintasan ng tao. Gaano mang kahusay ito? Hindi maaaring ipilit sa isang tao ang hindi akma sa kanyang kakayahan. Hindi ba hindi mo maintindihan dyan? Simpleng-simpleng mat lang yan eh. Dad, nahirapan talaga ako. Hindi naman kasi ito yung gusto kong course eh. Huwag mo ipilit yung gusto mo. Kailangan maging engineer ka. May nag-aantay ng trabaho sa'yo. Lahat tayo'y may kalakasan at lahat tayo may kahinaan. Tanggapin po natin yon. At walang pwedeng magsabi ng isa ay mas magaling kaysa sa isa. Kaya nga hindi lang isa kundi 12 alagad ang pinili ni Jesus. Basahin po niyo yung unang Korinto 12, makita po niyo yung katawan na analogy po ng Panginoon sa katawan, ang iglesia ng Panginoon. Well, itong 12 ito na pinili niya, napakarami po nila, He trained them as a team. Dahil kailangan nilang kumilos at tumayo bilang isang grupo. Kailangan nilang magtulungan. Pinagsama-sama sila ni Jesus para punan ang kakulangan ng bawat isa. Complement, di ba? So ano naman po ang magagawa natin para totoong magamit ang mga kakayahang ipinagkalob sa atin ng Diyos? Paano higit na madidevelop ang passion natin sa paglilingkod? Well, katulad ni Juan, gawin natin ang mga sumusunod. Una po, lumapit at sumunod tayo sa panawagan ng Panginoon. At humayo. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 4, tinan po ninyong panawagan ng Panginoon na ito nang po'y tinugunan ng mga alagad. At sinabi niya sa kanila, magsunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa Kanya. Kita po ninyo, hindi po sila dalawang isip, kagad po sumunod sila. Alam nyo, may mga taong lumalapit kay Jesus, pero ayaw sumunod. Kung ginagampanan naman niya ang kanyang tungkulin, yun ay dahil wala siyang choice. Napipilitan lamang siya. Ay, naku, nakakapagod talaga. Oh. Ay, naubos ang oras ko maghapon sa meeting. Nakakainis, punong-puno pa naman, dami-dami ko pa naman gagawin dito sa bahay. Tapos next week, ang dami-dami pa namin activities na gagawin. Parang hindi ka masaya sa naging posisyon mo sa kababaihan, ah. Hindi talaga. Ayoko naman talagang maging presidente ng kababaihan, no? Kaya lang, bawal daw mag-object. May magagawa pa ba ako? Seksya lang yan, may potential yung babae na gampanan ng tungkulin. Kayang-kaya niya. Ang problema lang po, wala po siyang passion. Hindi bukal sa loob ang kanyang pagtupad sa tungkulin. Isa lang ang malinaw sa ganyang paglilingkod. Walang kabuluhan. Kaya po nating kaya kailangan po magkaroon tayo ng passion sa lahat ng ginagawa po natin. Kasi baka papilit lang lahat ng ginagawa natin. At ito po hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ipasok natin ang ikalawang principle. Manatiling malapit kay Jesus. Hilingin po talaga natin sa Kanya na bigyan tayo ng pusong tapat maglingkod. Kung ating sinisikap lumakad sa Kanyang mga yapak ay tunay na maunawaan at makasanayan natin ang uri ng Kanyang pamumuhay at pananaw. Alam nyo, sa apostoluhan po, naging napakalapit niya kay Jesus. Siya ang kasama ni Jesus sa pinakamababang bahagi ng Kanyang buhay. Sa Garden of Gethsemane, si Juan ang nag-comfort kay Jesus. Ng mga sandaling yun, si Juan din ang naglakas loob na itanong kay Jesus. Ang tanong na ayaw itanong ng kanyang mga kasama. Siguro nagbubulong-bulungan sila. No, at hindi makapagsalita sila. Nung sabi ni Jesus, sino magkakanulo sa kanya? Pero alam nyo, si Juan, siya pong nagtanong. Kung sino sa kanila magkakanulo, sabi po sa Juan 13:25, tinan po niyong malakas na loob at magiging malapit ni Juan sa ating Panginoon. 13:25, ganito pong wika sa atin ng banal na kasulatan. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yon?
Kasi sinabi ng Panginoon, may magkakanulo. Ang tanong niya, sino po yun, Lord? Talagang very close si Juan sa Panginoon. Naroon yung intimacy. Naroon yung openness. Walang dudang napakalalim ng pag-ibig niya sa Panginoon. Ikatlong principle, gawin natin ang ating makakaya. Hindi natin kailangan maging somebody else. Hindi natin kailangan piliting gawin ang hindi natin kaya. Katulad ni Juan, hindi siya magaling magsalita tulad ni Pedro. Pero ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa huli. Nagtapat siya sa Panginoon hanggang sa huli. In fact, si Pedro pa nga ang sumubok sa pasensya ni Jesus. Mateo 16:23. Samantalang si Juan naman po ang mahal ni Jesus. 1:21-20. Yan po'y nakatala sa Bible natin. Ikaapat po, sikapin sana natin na sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan, manatili tayong naninindigan para kay Jesus. Sabi nga, walang iwanan. Maging goal sana natin na kahit tumalikod ang lahat, naroon pa rin tayo at hindi natitinag. Si Juan ang nanatiling nakatayo sa krus, nang lahat ay nagsipagtago na. Si Juan din ang nagpakita ng katapatan sa mga malasakit sa ina ni Jesus mula sa krus. Hindi niya iniwanan si Maria. Diyan po'y nasa 1:19-26. Nung araw muling pagkabuhay ni Jesus, siya ang kauna-unahang dumating sa libingan at kauna-unahan ding lubos na niwala. Nandyan po sa Juan, kabanatang 23-8. Bandang huli, nang sila ni Pedro ay nakatayo sa harap ng judicial authorities at sinabihang huwag nang mangaral muli. Si Juan ang buong tapang na nagsabing susundin nila ang Diyos, hindi ang tao. At yan po'y nasa Gawa 4:19. Napakalakas ng panampalataya. Napakalaki ng pag-ibig sa Panginoon. At napakatindi ng passion ni Juan. Hanggang sa punto na kahit siya'y inilagay sa kumukulong langis, nakaligtas siya. Gaano po katindi yun, mga kapatid? Pinili ni Jesus si Juan at ito'y nanatiling tapat sa kanya. Alam ni Juan ang kanyang paninindigan. Hindi naging dahilan ng anumang pagsubok para tumalikod siya sa Panginoon. What a strong passion. Alam nyo, minsan sa ating buhay, o maring hanggang ngayon, tinatawag tayo ng Diyos para sa isang tungkulin. Patunayan din sana natin na mahal natin siya. Hindi pwede yung no. At sabihing, Lord, mahal kita pero no sa kanyang panawagan. Nakanda tayong dapat sumunod. Hindi tayo susuko. Yan ang pinakita ni Apostol Juan at isang magandang halimbawa para po sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa paksang tinalakay natin. At ngayon po, dadako po tayo sa isang binagong buhay ng ating Panginoon. Sa katauhan po ni Pastor Jerry Belenya. Ngayon, bago po yun, pakinggan po muna natin ang isang natatanging bilang mula po sa Sharim Ahadon. Worthy of glory, worthy of honor, worthy of praise is He. Worthy of glory, worthy of honor, worthy of praise is He. He has redeemed me by the blood of the Lamb, and He has set my spirit free. Worthy of glory, worthy of honor, worthy of praise is He. You are the words and music. You are the song I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to you I bring. You are the mighty God. You are the Lord of lords. You are the King of kings. Worthy of glory, worthy of honor, worthy of praise is He. Worthy of glory, worthy of honor, worthy of praise is He. He has redeemed me by the blood of the Lamb, and He has set my spirit free. Worthy of glory, worthy of honor, worthy of praise, worthy of praise, worthy of praise is He. Dahil malaki ang pamilya nila, napilitang magtrabaho sa murang edad si Jerry Belenya. Kami po ay 15 magkakapatid. Ako po ang panganay. Dahil ang tatay ko nga po ay isang karpintero, hindi namin alam kung papaano kami makakaraos pang araw-araw. At
the age of 6, kumikita na nga po ako ng pera para sa mga kapatid ko, para sa family. Titinda-tinda. Pagkatapos, 7 years old, tumira na po, nagtira na ako sa iba-ibang tao para yung maging katulong, maging boy. Habang nagtatrabaho, ay nag-aaral din si Jerry. Ngunit minsang umuwi siya sa kanilang bahay, nalagay siya sa isang peligro. Isang sitwasyong hindi dapat harapin ng kahit na sinong bata. Nung 8 years old po ako, parang may nangyari po sa akin. Parang hindi naman siya isa sa malapit sa amin, tiyuhin. May ginawa siyang yung pong bagay na hindi ko makalimutan. Kasi magabi nun Gabi po noon, tapos nasa mataas kasi bahay namin, doon sa hagdanan. So nakaupo kami doon, pagkatapos, una po natakot po ako, bakit ganun? Natakot ako. Pagkatapos, inisip ko na yung mga bagay na bakit ginawa sa akin yung ganun. Napil ko na parang mayroong malaking dadalahin ako sa buhay ko. Hindi na po naulit yun pamula po noon. Hindi ko po yun nasabi sa aking mga magulang. Lumaki si Jerry ng malayo sa mga magulang at dala ang malagim na lihim. Di naglaon, ay nakahanap siya ng mga taong kakalinga sa kanya. Nung high school at saka nasa college na ako, ang barkada ko po ay may mga pera. Hindi ako nabarkada sa wala dahil wala na nga ako Most of them are homosexual. What they did, I did. Nararamdaman ko po noon parang in my place is good. Pero there's something na may parang sabi ko, nagtatalo po Parang mayroong nagsasabi naman na parang mali At sa homosexual, there's guilt. Maginhawa ang buhay ni Jerry sa piling ng mga nakaririwasang kaibigan. Ngunit dahil sa isang trahedya sa pamilya, napilitan siyang harapin ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Ilan kong kapatid, namatay. Tapos yung isa, namatay siya na hindi namin alam. So, kung bakit ginawa niya yon. End of my second year, college, parang ayoko na. I want the real direction of my life. Gusto ko talaga magkaroon ng direction ang buhay ko. Hindi alam ni Jerry kung saan babaling upang matagpuan ang mga kasagutan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang kasagutan ang nakipagtagpo sa kanya, doon mismo sa bayan nila. It was April of 1982. Noon na mayroong isang Amerikano na nangangaral patungkol sa pakikipagrelasyon. Ako tinatawanan ko pa nga. Pero sabi ko, kung talagang totoo yan, nung magkaroon na po ng pananawagan na kung sino mang nagnanais magkaroon ng bagong buhay, nahamon ako at ako ay lumapit doon sa unahan at sabi ko, wala namang mawawala sa akin, pero sabi ko talaga, ako naman ay may Diyos, pero kung talagang mayroon, kung talagang buhay ka, kinausap ko siya. Sabi ko, you will change my mind. Kung talagang buhay ka, babaguhin mo ang isip ko, babaguhin mo ang puso ko. Yun po yung deal namin, deal ko personally sa Lord noon. Yung pala, talagang Lord na ang kausap ko noong mga panahon yun. Wala akong ginawa kundi umiyak. Sabi ko, Lord, sabi ko sa Panginoon, totoo ka pala. Buhay ka dahil yun po, basta umiyak ako ng umiyak at nung panahon pong iyon, wala na akong ginawa kundi hanapin pa ang Panginoon. Before that po, talagang ginawa ko na rin naman yung paraan I joined in a fraternity. Nag-join na just to prove that I am a man. Pero wala rin nangyari. Nag-pray po ako ng pagsisisi at humingi ako ng kapatawaran sa Panginoon. Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things become new. Sa 2 Corinthians 5:17. At pinanghawakan ko po ang salita ng Diyos.
Simula na yon sa bagong pagkatao ni Jerry. Ngunit hindi naging madali ang prosesong dinaanan niya. Hindi po yun instant kasi maraming mga tao na talagang kilala ako dito po sa aming bayan na talagang hindi totoo yan. Kung talagang ipinanganak kang ganyan habang panahon, ganyan ka na. Pinabulaanan ko po yun na sa sarili ko, yun, kung bakla ang tingin nila sa akin, pero sa puso ko, hindi. At hindi ako naniniwala na kung ipinanganak ang bakla habang panahon, bakla ka na. Hindi po ako naniniwala. Dahil nangyari sa buhay ko. Pinagsikapan ko po na alisin sa pamamagitan ng mga lugar na kung saan mayroong mga fellowship at ako ay lumago. At pangalawa, talagang napakahalaga po ng panalangin. Napakahalaga po ng panalangin sa aking buhay. Dahil when I talk to God, kapag kinakausap ko siya, wala na akong ginawa kundi umiyak. At sabihin ko, Lord, salamat po dahil alam ko, Lord, binago mo ako. At ngayon, ito na yung hinahanap na buhay ko. At ako pa'y natutuwa dahil kahit na anong sinasabi ng mga tao, wala na sa akin. Kundi ang hinahanap ko lang, ako'y pinatawad ng Diyos, ako'y minahal ng Diyos, ako'y binago ng Diyos. Alam po ng mga magulang ko na ganyan ako, na bading ako noon. Alam po nila pero ang nakakatuwa po sa kanila, they never condemn me. Kahit naman po noon talagang sinusuportahan ko sila hanggang magagawa ko. Talagang tumutulong ako sa kanila. Pero lalo na po silang natuwa nung nakita nila na ibang-iba na yung buhay ko. Tila lubos na ang kaligayahan ni Jerry. Ngunit mayroon pang nakalaang sorpresa sa kanya. One time na nagpipray po ako, ay sinabi ko po sa Panginoon, Lord, gusto kong mag-asawa. Kinausap na ako ng Panginoon na pumunta ka doon sa mapapangasawa mo, dinalang ko po ng rose. At sabi ko ay, kasi mami na agad ang tawag ko doon sa kanya. Sabi ko, mami, sabi ng Lord, pakakasalan, ikaw daw yung mapapangasawa ko. Nung sinabi niya sa akin na ako yung kalaban ng Diyos para sa Kanya, hindi ako nag-response sa Kanya kasi wala naman akong naramdaman that time. Ayaw ko kasi talaga nare-reject ko siya kasi ayaw ko nga sa Kanya. Pero dahil in-offer niya yung date na yun, wala akong magawa ko di sa magot. Nag-pray ako talaga sa Lord. Sabi ko, Lord, kung siya yung binigay mo para sa akin, lagay mo yung love sa puso ko kasi ito ay panghabang buhay. So, yun. Tinanggap ko yun hanggang sa nung kasaling kami. Ako'y natutuwa sa Lord kasi nung ilagay sa akin ng Lord yun, inaccept ko lahat, kung sino siya, kung ano siya. Ang nasa puso ko, alam ko, lingkod siya ng Diyos. So, yung pong pagsagot niya sa akin noon ay kasalan na. Hindi po kami naging mag-boyfriend, mag-girlfriend. Basta sinagot niya po ako ay nung kasalan na kami. It was December 9, 1989. Sa ngayon po, 26 years in a full-time ministry as a pastor at pinagpala po ako na isang napakabait na asawa at 3 mga matatalino at maganda at gwapong anak. Pastor Jerry Velenia, dating nagkaroon ng tanong ukol sa kanyang pagkatao. Ngayon ay sigurado at kontento sa kanyang pagiging lalaki, pastor, ama at asawa dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Noon, ang buhay ko po ay napaka-selfish ko, napaka-makasarili, ang taas-taas ko po talaga. Marami akong gustong maabot, pero lahat ay ginawa ko. At alam ko, ipinahiya ako, napahiya ako sa sarili ko. Pero sa ngayon, nung makilala ko po ang Panginoon, talagang lalo po ako nagmalaki at alam ko ginamit din yung mga pagkakataong iyon para hanapin ko na talagang mayroong Panginoon at mayroong Diyos na buhay na handang handang baguhin ang sino man. Hindi ko siya nakikita pero naniniwala ako na kung pinatawad niya ako, sabi sa kanyang kasulatan, sa Biblia,
ako pa kaya ang hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. So tinanggap ko po yun dahil I feel that God already had already forgiven me. So I forgave myself. And I accept myself. Tinanggap ko yung sarili ko kung ano na ako ngayon. Purihin ang ating Panginoon at maraming salamat sa iyo, Brother Jerry. Muling pinatunayan mo ng Diyos talaga isang buhay na Diyos na nakapagpapabago ng buhay. Ngayon din po sa kanyang may bahay, Sister Melita, salamat din po sa presence niyo sa ating programa. At purihin po ang ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay talagang gumagawa sa ating buhay. At salamat din po sa magandang bilang ng Sharim Hadon at mga kaibigan sa susunod pong linggo. Magsama-sama po tayong muli pag-aralan ang salita ng Diyos. Dito lamang po sa Asin at Ilaw.